Yo mga kabahay, no? So pakita ko lang ginagawa namin dito. Dito kami sa diya naman ni Kenneth ngayon, no? So ito nga pala yung laminated sliding cabinet natin. Then ito yung stuko natin, no? Nakakulong nga pala kami, kaya medyo ibig sabihin sinara namin yung mga bintana at pinto. Kasi nag-aircon kami. So sinusubukan namin yung power ni solar, no? Pinagamit ni Ma'am Nicole yan para subukan natin kung bababa yung ano. Ito nga pala, yung laminated na ginagamit namin. Sinusukat lang namin yung pinto kasi, ayan o. Kasi bukas ilalagay na namin yan. Ayan. Gusto ko lang pakita yung binili namin sa Econ Global. Napakamura niyan mga kabahay, no? 3,000 lang yan. Nakasale pa nung binili ko. So, 2,800 lang yan. 2,200, 2,800 may ganyan na aking pinto. Bumagay sa cabinet natin. Ayos, tsaka sa flooring natin. Siyempre dun sa ating cement finish. Ayan, no? Alright. So, sandal muna dito net. Para ano. So, ito nga, no? Ginawa ko ito kahapon. Yan, no? Yan. So, kahapon, ako lang mag-isang bumanat nito. Yun nga. Ito rin nagawa ko. Wala mang kalahating araw to, no? Wala mang half day. Bigong mga 3 hours ko lang to. 2 to 3 hours lang ginawa ko mag-isa. Ngayon, tatapusin namin ni Kenneth itong remaining dito. Tapos bukas magbe-baseboard kami. Meron pa tayong fluted ball dito. Abangan nyo yung mga kabahay. So, hindi ko na muna papakita yung kabuuan ng bahay, no? Kasi matagal lang ako din nakapag-update dito, no? Pero ngayon, we're back, no? Mga kabahay, alam nyo na yung dahilan nga, nanganak nga si Mrs. Yun, na-busy tayo. Siyempre, meron tayong baby at hindi mo na magkano mga kilos, sinilalain muna natin. Doon sa baba, pinipinturahan na yung kitchen cabinet. Tapos na yung duko finish ng understair cabinet. Halos tapos na lahat. So, konti na lang ito matatapos na talaga namin. Di ba, Net? Yes! So, yun. Hindi na muna ako bababa. Focus na muna kami dito. Tatapusin namin ito ngayon mga kabahay. So, yun lang. Start na kami. Let's go! So, yun. Naglalatag na si Kenneth mga kabahay, no? Ang gamit nga pala namin na brand dito, this time, no? Is yung Hornitex brand. Ayan, no? Hornitex, no? Laminate flooring. Kung tatanong nyo kung magkano ito per box, niya is, sa pagkakatanda ko is 1.7, almost 1.8, no? Sabihin natin 1.8 na nasa bahay kasi yung resibo, no? Medyo hindi ko nadala. Pero sa pagkakatanda ko nasa 1.8 ito, box of 8 pieces. So, nasa mga 200 pesos lang siya isa. Sulit na yun mga kabahay, no? Isang piraso nito, 200 pesos. Ang lamang naman nito, kaya mas makakatipid ka dito dahil wala na siya semento, wala nang buhangin, hindi ka na rin gagamit ng tile adhesive, at less siya ng labor cost dahil mabilis siyang install actually kahit kaya nyo itong i-DIY, no? Nag-iwan kami ng space dito. Kailangan yan kasi pag i-install nyo yung last piece, mahihirapan kayo kapag saktuhan lang yan. So, ang ginagamit ko dyan na space, ito rin. Ayan. Yung kapal din nito, which is 8mm, no? 8mm. So nga pala, hindi na ako gagawa dito ng tutorial. May tutorial na ako nito about dito sa paglalatag ng pag-install ng laminated flooring doon sa bahay ni Ma'am Beng. So kung gusto niyo naman, sa mga bago pa lang natin kabahay, gusto niyo matuto nito mag-DIY, panoorin niyo na lang yung video ko na tutorial about dito. Hanapin niyo lang sa mga videos natin doon sa paano mag-install ng laminated flooring nung ginawa namin yung bahay ni Ma'am Beng. So yun na lang mga kabahay. Hindi na ako dito gagawa ng tutorial dahil meron na tayong video para doon. So pagtutulungan na namin ito ni Kenneth para mapabilis na kami. Alright? Medyo mawala sa ganyan. Takto lang yan. Takto lang yan. Takto lang yan. Kaya ako gagawin ko. Kaya ako. Nagkita ko lang siya mga tol. Sabi mo.
Ayos, natapos din mga kabahay, oh. Tingnan nyo naman yan. No? Ganda. Tapos na tong kwarto na to mga kabahay. Ayan. So dito sa may part ng pinto, kung may mahanap ako, bibilhan ko to ng threshold, no? Yung nakapa-angle na pa ganon. So nilalagay yun sa mga dulo. Merong aluminum, meron din ganyang material. So maghanap ako nun, pero kung hindi ako makahanap, okay na yan. Ang gagawin ko naman, ididikit ko siya ng no-more nail sa ilalim, no? So, kung makahanap naman ako ng threshold, ini-screw yun ang tawag nito, sa floor. And then, ang kulang na lang nito is baseboard. Magbe-baseboard kami bukas. Tapos, lagay ko na yung pinto. So, sarado na to. Tapos na tong kwarto na to, no? Mga kabahay. So, yan. Kailangan ko rin pala ng transition piece. Yung transition piece, yung ginagamit dun sa pag-transition ng layout. Kung paganyan to, pagpasok dito sa kwarto na to, gaganyanin ko yung layout. Yung transition piece na yon, nandun yun sa pinto, dun sa kung saan yung hangganan nung nagsasara ng pinto, no? So, hindi pa nakamakap lang yung pinto, hindi pa yung nakapix. Nakita ko lang sa inyo. So, bagay na bagay dito sa ating stucco o cement finish wall. Diba mga kabahay? Ganda. Ayos. Ang size nga pala nitong ating laminated flooring is 19 cm yung lapad at yung haba niya is 121 cm. Yun ang size niya, no? 8 pieces per box, nasa 1,800 kada isang box. Yan. So, uulitin ko mga kabahay, yung mga hindi nakapanood at gustong matuto yung doon sa tutorial about sa pag-install nito, meron akong video tungkol dyan. Check nyo lang sa mga videos ko, no? Yung dun sa ginawa namin kila Mambeng, paano mag-install ng laminated flooring. Alright mga kabahay, so pakita ko ulit, last. Ayos. So hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na to mga kabahay. Hopefully makapagtuloy-tuloy na tayo mag-vlog. And then, yung sa Amaya rin is pagpapatuloy na natin yun doon. Finishing stage na doon sa loob. Cabinet 3. Natapos na yung tiles doon. And then sa labas, painting works, sila Teng din nababa na doon after dito. Patapos na tayo rito sa Deka. Popokus tayo doon. Painting works sila Puroy, sila Teng, sila Bong. Tapos yun, kami lalagyan at yung gate, yung exterior na trabaho doon sa labas. Okay, so salamat sa panonood mga kabahay.